babae dia. Babae, mata pa lang ito. Kaway-kaway, madlang people. Uy. Guys, Madlang people na, ulit mo pa. meron naman ako guys sa ano guys. Sino may tuloy pa nakakara mo? Dal lang na. Na? Kahit mga salita dyan lang. Tapos bago mo salita. Yun nga. Salita mo tapos. Pwede nga yun. Kala namin yung bangka may-ari. Nagkong tanong si Bukay. Ba? Oo. Agrang kakit oh. Gani, murghap ba? Nakatutun ba? Nakatutun. Dadam, nangagat. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, katapwat ang hindi sumampalataya ay parurusahan. So paano ba, bakit sinabi ng Biblia na maligtas? Kasi po, kayo po ay pinanganak sa kasalanan, kayo 61.5. Then po sa kasalanan kayo, so maligtas po kayo sa kasalanan. Kayo 61.5. Narito, ako inamyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay pinaglihi ako ng aking ina. Pinaghihitot kayo ng kasalanan, kaya nga dapat kayo mabautismuhan upang makatawad kayo ng kasalanan. So, niligtas po kayo sa kasalanan. Okay, pag-ibasa po sa Acts 38. po. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So, ang kapatawaran po ng kasalanan ay yung bautismo. Simple na ito. Tingnan mo yan. Doon, naging ministeryo ba ng bautismo sa Pascual, pero yan po ay kapatawaran. Kasi po, pag saan ka ng kasala, pag saan ka ng kasala, doon ka mahinang tawad. Hindi namin makita ang Diyos. Kasi Espiritu naman ng Diyos. Pero mayroon siyang tagubilin sa atin na salita ng Diyos na doon tayo pupunta sa salita ng Diyos. So, kailangan tayong mabautisman para makatawad natin sa atin. Kasi hindi makapunta sa langit pag hindi nakatawad yung sa natin. Diba? Pag, pastor, to, dito sa mayroong kulungan. Pag nakasala ka, sa kulungan ka. Sa Biblia, lahat tayo nakasala. Pag hindi ka patawad yung sa doon ka talaga sa kulungan. Sa Biblia, dagat-dagat na kapoy. Eh, kapag mabautismo na tayo, hindi tayo mahusgahan. Doon na tayo punta sa buhay na hanggan. Pakibasa po yung 5-5. Pakibasa po. At mangyayari na pagka siya'y maging makasalanan, sa isa sa mga bagay na ito ay kanyang isa-isa yaong kanyang ipinagkasala. Kung saan ka nagkasala, doon ka mahinagka. Kasi nagkasala ka sa Diyos, so upang mapatawad din mo, kailangan tayo makatisman sa kanyang pangalan. So, doon sa tubig ko, ang bautismo po kayo, hindi po yung tubig, yung kundi ang pangalan ni Jesus. Ang pangalan po kasi ng Panginoon, siya po magpatawad sa ating kasalanan. Acts chapter 4 verse 11-12, wala pong ibang pangalan na pwedeng patawad sa ating kasalanan, ang pangalan ng Panginoon Jesus. Siya ang bato na tinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. At sa kanina mang iba'y walang ibang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. So, yung pangalan ng Panginoon Jesus, yan po ang magpatawad at yan po ay kaligtasan. So, ang bautismo po ay isa lang. At isa lang po ang bautismo para sa kaligtasan. Ephesians 4 verse 5, diba? So, hindi po dalawa yung bautismo, tatlo, isa lang po. Sa pangalan po talaga ng Panginoon. Chapter 2. X4 5. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Isang pananampalataya, isang Panginoon, at isang bautismo. Isa lang bautismo, ang bautismo po nasabi ng Biblia, yung doon sa bautismo. Yung sabi sa Matthew 3:15-16, dakay umahon. Pag dakay umahon, ibig sabihin doon talaga sa malalim. Kasi pag dakay umahon, hindi ka naman dakay umahon kung nakagaling ka. Diba? Pag dakay umahon, pakibasa ko. Matthew 3:15-16. Ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, "Pahayagan mo ngayon sapagkat ganyan ang narapat sa atin.
ang pagganap ng buong katuwiran na makagayoy pinayagan niya siya at nang mabautismohan si Jesus pagdakay umahon sa tubig. Okay, yan ang tawag po na ebidensya po. Nandun talaga sa bagay. May pagdakay, umahon. Hindi talaga ahon pag bautismo babaw. Pagdakay, umahon. So ang bautismo po ay paglibing ko sa ating mga kasalanan. Romans chapter 6 verse 2 to 5, we are buried in Him in baptism. Nilibing po tayo kasama si Kristo doon po sa bautismo. Ang nilibing po natin yun po ang ating kasalanan. Pag ahon natin, bagong buhay na tayo. Romans chapter 6 verse 2 to 4. O hindi ba kanina nalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo ngayon ang alibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Okay, kalakip. Tayo po ay nalibing kalakip sa bautismo ng kanyang kamatayan. So yung bautismo po ay nilibing tayo kasama sa kamatayan ni Kristo. Yung mga kasalanan natin, nilibing na dyan. Pakipatuloy mo yun. Tuloy mo. Yung binasa mo, patuloy. Masyado mga ito. Sige. Na kung paano si Kristo Jesus ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kalahulatian ng Ama, ay gayon din naman tayo maglalakad sa panibagong buhay. Bakit po panibagong buhay? Romans 6:3, buhay na mayroon na pong Kristo. Amen po. Yung dating buhay natin, buhay na mayroong kasama kasi ngayon, pag nabaptize tayo, nilibingin ko sa natin at muli tayong nabuhay, kasama na si Kristo. Romans 6:4 yun, kasama na si Kristo, di ba? Buhay na kasama sa 2 Corinthians 5:17. Kaya kung ang sino man ay nakay Kristo, siya ay bago nila lang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na narito, sila ay pawang naging mga bago. Ano ba yung bago kay Kristo? Mga bagong bagay na maanon din ni Kristo. Ano po? Yung pag-ibasa nga sa Acts chapter 2 verse 42 at saka sa Hebrews 10:25. Acts 2:42. Sige po. Sabi dito, at sila ay nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama Okay, sa alam mo na, at sila na paniling matibay sa turo ng mga apostol. Matapos ko kayong bautismo, dapat kayong magpanatiling matibay sa turo ng mga apostol. So, saan natin makukuha ng mga turo na yun? Doon po sa pag-fellowship natin. Nakibasa mo, patuloy. Yung topo dito. magsama-sama sa pagbutol-butol ng tinapay at sa pangangapanalangin. Sige. Sa Hebrews 10:25, nakibasa. 10:25. 10:25. Huwag nating kaliligtaang ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Salip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita natin malapit na ang araw ng Yung Panginoon. pagtitipon, meron talaga tayong pagtitipon. Anong araw ba yung pagtitipon natin? Acts chapter 20 verse 7, pakibasa. 20 verse 7. Ano po dito? At ng unang araw ng sanlinggo, Okay, unang araw ng Linggo sa Julian calendar yan, sa Gregorian calendar yan is Sunday. Pero dito nagsasandi lang kasi may Sunday doon. Pero depende yan sa mga ano natin. So importante mayroong fellowship. Na doon din Anong ginagawa niyo? magsaliksik, mag-aral na salita. Anong ginagawa niyo? Saka yung mga buhay na. So, ilipin na yun yung pagmumura. So, yung pagmura, bawal yung pagmura. Yung mga magmumura ba? Okay, basa yun lang sa Ephesians chapter 5 verse 1 to Pagkat mo sila ng mikmik. Si Hi. kayo ngayon magsikugad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal at magsilakad kayo ng pag-ibig gaya rin naman ang pag-ibig ni Kristo sa inyo at ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili na haing handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy, ngunit ang pakikiapit at ang lahat ng kalumihan. Yung pakikipid, yung pwede, no? Tayo, Karamihan, kasakiman, ay huwag man lamang masambit sa inyo, gaya ng nararapat sa mga banal. O ang karumihan man, o mga magmang na pananalita, ang yung mga, mga mangmang na pahita ba? o ang mga pagbibiro na hindi nararapat, kundi kayo magpasalamat, sapagkat karastas sinulubos na sino mang makikiapit, o mahalay, o masakim, o isang mapagsamba sa mga Naubos na po sila ng ay wala niknik. namang mamanahin sa So, kalamit. yung pagbibiro, sabi ng Panginoon, balikan yung anak eh. Sa atin. So, wala na talaga yan pag na, ano na ba yung, nagotis na ba yun? Sa Matthew chapter 12, verse 37, diba? Matthew chapter 12, Verse 37. at sinabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay pagsusulit nila sa araw ng paghukom. Kahit yung walang kabuluhan ba?
Lalaki. Niyang lalaki ay magsuot ng pananamit ng babae sapagkat sino man gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Hindi talaga pwede sa laki magpalda. Karumal-dumal yun, dahil nga karumal-dumal. Sa 1 Timothy 2:9, modest apparel. Yung kabanalan talaga. Ito, 1 Timothy chapter 2, verse 9. Kaya naman na ang mga babae magsigayak na mainhing damit na may kabintiman at sinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ng ginto o perlas o damit na mahalaga. Okay, so yun ang pangalan ng Islam, hindi talaga sa lalaki magpalda. Gusto ko yung Oliver. At sa buhok, Papasyawan mo daw yan. unang Korinto 11, 14, 16, hindi yung babae na yung Bautismuhan yata to si Oliver. Pabautismo ka uli. Hindi ba ang wala ko rito? Hindi ba ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya? Datapat ko ang babae ang may mahabang buhok ay isang kapurihan, kaya sapagkat ang buhok sa kanya ay binigay na pagkalit. So, ang lalaki hindi pwede maghaba. So, katulad sa kanila, hindi pwede maglaki ng ganun. So, hindi na sa babae, hindi naman pwede magputol ng buhok. So, sabi ni Biblia, yan po ay yung blowing sa babae sa pagkalit. So, ito po ang mga bagong bagay na dapat aralan kasi ayaw na pasok na talaga sa... Galit na sila. Ano po Kristiyano? Galing po yan sa Latin word na Christianos. Ang ibig sabihin ng Christianos, followers of Christ. Ano yung followers of Christ? Sumusunod sa mga turo ng Kristo. Amen. So, kaya po ang salitang Kristiyano ay tagasunod sa mga turo ni Kristo. So, paano tayo magsusunod kung hindi natin alam ang mga turo ni Kristo? So, ngayon, pinaalam natin sa Biblia kung paano tayo magsamba tayo every Sunday. O sa pagtitipon na ito, Saturday, mayroon tayong mga katipunan o saka yung kabanalan. Amen. So, bawal na yung pagmumura. Yung mga salitang mga hindi ayon sa kabanalan ng Diyos. Bawal na yung pag-inom. Yung kasama ng pastor, yung 15 at saka 15-29. 15-28-29 sa gawa. Gawa 15. Gawa chapter 15. Gusto mo siya ba? 15-28. 15:28 ng gawa. Oo. Sapagkat minagay ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito.